Welcome to Donmar TV News Channel. Duterte officially endorses Bongbong Marcos. Okay? Ito ang bagong ganap ngayon. Ito ay good news sa lahat ng mga Duterte at BBM supporters. Okay? So, naglabas ng video ang News 5 hingil sa mga sinabi ni Rodante Marcoleta at Panelo kung bakit ang pinili ni Duterte ay si Bongbong Marcos for president. Bakit pinili ni Duterte na i-endorso si BBM? Panoorin natin ang video, guys. Only Bongbong Marcos expressed the desire to continue with the program of PRRD. Nobody else. Kayo, Ayan. Sabi ni Rodante Marcoleta, only Bongbong Marcos ang nagsabi sa lahat ng mga kandidatong tumakbo. Only Bongbong Marcos ang nagsabi na ipapatuloy ang mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Yan ang isa kung bakit endorso ni Duterte si BBM. siguro, sinusubaybayan din ninyo yung mga pronouncements ng mga ilang kumakandidato bilang Pangulo. Wala isa man lang sa kanila ang nagsabi na ipagpapatuloy ang legacy ni President Duterte. Yan, klarong-klaro. Inexplain ni Rodante Marcoleta na of all the candidates, lahat ng mga kandidato except Bongbong Marcos, hindi nila inexplain kung bakit dapat silang i-endorso ni Duterte. Dahil ang legacy ni Duterte based on the mga tumaktakbong presidente, si Bongbong Marcos lang ang nagsabing ang legacy ni Pangulong Duterte ay ipapatuloy niya. Si BBM lang ang gumawa doon. And that Yan, si BBM lang ang gumagawa niyan. is a very material factor that maybe considered by the PDP lang. Kahit hindi ako member Diba? Anong rason ng PDP laban? Anong rason ni Duterte para i-endorso ang isang kandidato? Diba? So, the big factor is kung sino yung kandidatong makapagpatuloy sa kanyang legasiya, ayun yung susuportahan nila. Especially na si Inday Sara ay believe Bongbong Marcos can continue. Diba? Alangan naman si Mayor Isko na puro yabang at malingbing namang tao. ng PDP laban. Pero yun ay isang material at mabigat na factor. Kasi, ang It's a good thing that Pangulong Duterte hindi niya pinapatulan ang mga sinasabi ni Isko Moreno. Hindi na bola si Pangulong Duterte sa mga appreciation ni Isko Moreno. Okay? Hindi na bola. Hindi na Duterte is a type of president na hindi mabobola. Yung ginagawa ni Mayor Isko, pangbobola lang yan para i-endorso ni Duterte. Pero nakita ng PDP laban at si Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos lang ang may malasakit na nagsabi na ipagpatuloy ang legasiya niya. ating tinutungtungan ngayon ay 11-point agenda. Kaya kami na Ito ay with the PDP laban ito. Okay? Nandito si Salvador Panelo at si Rodante Marcoleta. Inexplain nila. Nandyan sila sa declaration ng PDP laban. So ito yung statement nila. dito ngayon because we need to pursue and continue with that legacy. Kung ang Pangulo namin ay hindi naman gagawin yun, saan kami pupunta? I think that is the best material evidence why the PDP laban is supporting BBM. Okay. Very clear. PDP laban is supporting BBM. And the reason why Okay. Let's hear the statement of Salvador Panelo, Chief Legal Counsel ng presidente natin. Okay?
They are close, very close with the president. Yan ang posisyon. Sapagkat kung mapapansin nyo, yung apat na kandidato, hindi ito pwedeng itutuloy yung pagbabago. Ayan. Itong apat na kandidato, hindi itutuloy ang ligasihan ni Duterte. Sino man yan sila? Leni Robredo, of course. Manny Pacquiao. Ping Lacson. At si Isko Moreno. Yang apat na yan. Very clear ang sinabi ni Panelo. Yang apat na kandidato. Based on their research, siguro, hindi ito ipagpatuloy ang ligasiya ng presidente. Yung mga ni Isko Moreno, hindi tayo hindi tayo bastang maniwala kay Mayor Isko. Okay? So, klarong-klaro. Because ayaw nga nila yung mga ginawa ni Presidente. Yan. Ayaw nga nila yung mga ginagawa ni Presidente Duterte. Yung apat. So, ba't naman susuportahan ni Pangulong Duterte yun? Di ba? So, ayan, banatbay. Tingnan mo to. Okay? Iiyak ka ngayon dito. They've been attacking him, criticizing him on all the programs of government that he initiated. Correct. Isa na yan si Mayor Isko. Pangulong the candidates who are criticizing Duterte, alam mo kung sino? Mayor Isko. Okay? Criticize niya si Duterte. Leni Robredo, obviously. Ping Lacson, Manny Pacquiao, yung apat. Pero never kang marinig mo si BBM na na-criticize kay Pangulong Duterte sa mga ginawa niya. Kaya talagang hindi po pwede. Si Bongbong, pinupuri niya nga at he committed himself. Yan. Bongbong Marcos, pinupuri niya. And he committed sa iyang sarili about Duterte's good deeds. To continue with the reforms started by the President. So necessarily, all supporters of the President will logically gravitate to Bongbong Marcos because he will continue. Ayan, panalo na guys. Bongbong Marcos, Sara Duterte, PDP Laban, endorses, panalo. Landslide na to. The reforms initiated by the President. And it will be unsurprising if even the President support this eventually. Sir Bob Gonzales from JB. Sir, you mentioned na isa dun sa mga main factors kung bakit din natin napili si former Senator Marcos is because he's aligned with the programs of the President. Sir, si Mayor Isko Moreno. Kasi alam mo guys, Duterte is very wise person. Hindi yan basta-basta i-endorso na lang ng isang kandidato. Ang dahilan kung bakit matagal ang PDP at si Pangulong Duterte naka-endorso ng isang kandidato ay it's because sinusuri nila ng mabuti kung sino ang karapat-dapat. Ngayon na nalalaman na nila kung sino ang karapat-dapat, they officially endorse na. Sorry, mapanggit ko lang po, si Mayor Isko Moreno has repeatedly said that he also supports the programs of the President and he intends to continue them. Ano po? Ang sabi ng reporter, Sir, what about Mayor Isko Moreno? Na nag-mention raw si Isko Moreno na he also supported some aspect ng mga ginagawa ni Pangulong Duterte. So pakinggan natin yung sagot. Ano yung naging deciding factor why we lean towards endorsing former Senator Marcos? I think yung sinabi ni Senator Sal Panelo is very encompassing. Bakit? Siya yung talagang napakalapit sinasabi. The reason why PDP Laban and President Duterte ang pinili si Bongbong Marcos at hindi si Isko Moreno, ang rason is Bongbong Marcos is the closest candidate
na makapagpatuloy ng ligasiya ng presidente. Isko Moreno? Question mark. Why? Because may history na itong isang balimbing. At saka, magaling mangbola si Isko Moreno. At si President Duterte is a type of person na hindi mo mabobola. Oh. Sampal sa mukha ni Banatbay ito. Itutuloy talaga. Categorically, walang not wavering. Very consistent. Sir, Yung pagsasabi naman Sabi ni Alfonso Cusi, BBM raw is very consistent. Okay. ni Isko Moreno, galing lang sa ilong yun. Umirit pa si Rodante Marcoleta sa last part. Oh, pakinggan natin. Isko Moreno, galing lang sa ilong yun. Isko Moreno is galing lang sa inumin. Very consistent. sir, Yung pagsasabi naman ni Isko Moreno, galing lang sa ilong yun. Oh, yeah. Yung mga appreciation, yung pahanga-hanga kay Isko Moreno raw, parang galing lang sa inumin, parang hindi from the heart. Ha? So hindi mo talaga mabobola ang presidente. Banatbay, panoorin mo to, saksak mo sa baga mo. Hanggang dito na lang po. Please subscribe to my channel, hit the notification bell, like and share this video guys para makalat ito at happy tayong lahat. God bless everyone.